to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Af. Matibe. When you buy material things, beyond functionality, beyond price, even beyond appearance or design, or trendy design, we must also prioritize quality in terms of endurance. Habang nagkaka-construction tayo dito sa kumbento at dating ginawang ating multipurpose hall, parati kong pinahabilin sa mga nasa construction natin, nasa purchasing, bumili kayo heavy duty. Kasi yung gamit ng multipurpose hall at saka kumbento, hindi lang pampamilya, pang sports pa. I mean, hindi lang pampamilya, maraming gagamit. Halimbawa, sa bahay ninyo, yung ginagamit na gripo doon, kayo lang sa bahay. Yung gumagamit ng saladura doon, ng doorknob, kayo lang gumagamit kasi kung di sila papasok ibang tao, walang gagamit. Pero sa CR natin dito, alam nyo naman, lahat ng mga nagsisimba, yung mga batang kumakanta, in the public, yung mga nakikipag-binyag, minsan pati pa yung ibang, nakikigamit sila ng gamit natin. So, hindi pwedeng, yung parang generic lang. Kailangan matibay. Kailangan nagtatagal. Kung hindi, papalit. Mas magastos in the long run, isn't it? Ako parating ganun, yung inisip ko. Biniro nga ako ng isang pare kasi pinagyayabang kong ginagawa natin kumbento. Mayroon pa siyang stained glass. Biniro ba naman ako ng isang pare? At pakagastos mo na, liwa naman ikaw gumamit, ha? But I just felt, parang sa akin na rin. Kasi whatever we do, it reflects us. Sabi ko, kesa sa minumura tayo ng mga susunod na gagamit, mga pare, susunod na gagamit ng ating, we may as well make it not only beautiful, useful, practical, and good in its design, it must be tough. Dapat matibay. Ito yung ating ebanghelyo ngayon. How well do they last and withstand the test of time, the challenges, and even different tough conditions? Naalala nyo noon, nung unang panahon natin, merong commercial yung relo. Gagamitin, sabihin ko na yung brand, no? Timex. Yung Timex. Kumisan yung Timex, para pakita nilang matibay, ilalagay sa paan ng kabayo. Ilalagay sa paan ng kabayo. Tapos, siyempre, yung kabayo, magre-race. Ikot. Tapos, papagitan nila, umaandar pa. Tapos, si Jaworski, ang isa sa mga endorser, sabi niya, gaganyanin niya, Timex, the tough watch. Ito yung matibay na relo. I pray that hindi lang yung ating relo matibay, hindi lang matibay ang ating mga gamit sa bahay o sa kumbento at sa multipurpose hall. Sana tayo rin maging matibay. Tough times do not last, but tough people do. Yung mga mahirap na, mabigat na panahon, hindi nagtatagal yan. Lilipas din yan. Pero talagang nananatili yung taong matibay. Tough people do. There are 3 principles in construction. Una, yung sa tawag nila sa Latin, voluntas. Voluntas is the choice, the decision, the purpose. Kaya nga pag nagpapagawa ka, bago ka pipirmahan ng contractor, ang tatanong muna, anong pinapagawa mo? Hindi ka kagad bumibili ng semento, bakal, pintura, wag muna. Itatanong muna, ano pa yung pinapagawa mo? Pwede ka magpagawa ng bahay, yun. O magpagawa ng tindahan. Ako, nagpapagawa pala ako, kumbento. O dati, multipurpose hall. O kaya, si dating Cora, papagawa ng Campo Santo.
Kaya, bago ka mag-construct, bago ka kumuha ng magtatrabaho, itatanong mo muna, ano ang papagawa mo? It's the purpose. Before the budget, even before any purchases are made or commitments. Ikalawa, dapat maganda rin. Ang tawag doon, benustas. Kaya meron tayong architectural design. Dapat maganda sa mata. Dapat pantay. Dapat kaaya-aya. That's benustas. Pero may third principle of building. Ang tawag, firmitas. Can you repeat that? Firmitas. Sige po. Firmitas. Firmitas is from the Latin word tak. Matibay. Durable. The principle of focusing on the strength and durability of the building. Hindi lang may purpose at maganda, dapat matibay. Lalo na dito sa Pilipinas. 2 months lang tayo noon. October, November, naka-anim tayong bagyo. Kundi matibay, palagay ko masisira talaga. Firmitas guarantees that the structure is not only functional and aesthetically pleasing but also resilient and enduring. A life built on solid foundation like solid rock reflects the endurance and strength not only of the house but even of persons. It withstands the toughness of challenges, it's prepared for life's harsh realities, and proves durable over time. Talagang heavy duty. Sana tayo rin sa pagkatao natin, tough and pang heavy duty. In contrast, a life built on weak foundation, like sand, halimbawa itong kumbento natin, sabi ng mga naggumawa kasi mga engineer talaga yung nagsukat, yung foundation niya, dalawa, sa pinakailalim, tapos yung kalawa, nakikita natin the toughness of the, sabi kahit hugutin mong buong kumbento, hindi siya masisira. Kaya nga, pag nasisira kagad, kasi it's built on sand. It lacks resiliency. It is that we easily give up on difficulties or become overwhelmingly sensitive, or we struggle the struggles that we cannot endure. Even if persons are holy, pwedeng isang tao banal, pwedeng isang tao mapagdasal, pwedeng isang tao mabuting tao, pero pwede siyang overly sensitive, mapagtampo, shy, siya ay shy, and easily affected, can make them vulnerable to life's challenges. Hindi lang sapat yung mapagdasal tayo o mabait tayo, mabuti. Dapat matibay tayo. Hindi yung balat sibuyas. Alam yung balat sibuyas? Dapat balat, anong magandang balat? Balat kalabaw. We will not be easily hurt. Yung tawag dan, batak keng kasakitan. Saneta keng masakit. Eta magtampu agad. Eta balat sibuyas. Eta magad kukurul o susuko. Matibe at masikanlog. Sometimes I also call that emotionally mature. Means staying composed and resilient when life does not go along the way, goes on your way. Kung minsan meron kang may gusto kong mangyari, leader ka pero hindi nangyayari. But you have to be tough. You should not give up on persons most especially. You don't waste your time complaining or feeling disappointed. Instead, you accept that not everyone will like you. Not everyone will support you. Hindi ka man politiko, hindi ka naman umabaw lang mayor, pero mayroong mga tao hindi sumusuporta rin sa'yo, kahit ordinaryong tao ka lang. This mindset often is called emotional agility. It helps you to adapt the challenges and yet you stay focused and even can move forward. Pwede mong sunduin, dapat mong gawan. Tingnan kambye. Can we also call it
spiritual endurance, because the basis of your strength this time is not only your will or your strength or decisiveness, but it's about the will of God. Yung salita ng Diyos, yung kaburihan ng Diyos, yung panibataan ng kakatangsikanan, that is strengthened by hearing and living out the Word of God. It's not enough to simply listen, but we should act on it and His teaching to apply them in our daily life. And by doing so, we gain the strength to face life's trials and challenges with faith and resiliency. Minsan, meron akong paboritong ine-express sa mga homily ko. Sinasabi ko to sa mga bata. Kung pwede nating tandaan ito sa buhay natin, siguro magiging mas matibay tayo. There are 7 harsh truths in life that we must accept and prepare for. Meron po akong tuturong 7 na katotohanan na masakit, mapait, magaspang na katotohanan na kailangan nating tanggapin. Mas maganda nga, habang bata ka pa, tinatanggap mo na to para maging kang mas matibay pag lalong may edad ka na. Ito po lahat ang 7. Mabilis lang po na yan. Not everyone will be kind. May repeat, not everyone will be kind. Hindi lahat magiging mabuti sa'yo o mabait sa'yo. Mabait naman ako, mama, ba't sila? Pinupuli na lang ako. Talagang ganyan. Hindi lahat ng tao mabait. Don't expect that there will be a garden of roses or bed of roses. May tinik yan sa ilalim. Let us believe not everyone will be kind. Ikalawa, people are different. They are not the same. Do not compare, therefore. May kukumpara yung anak mo, ketang wali na. O kuya na, ketang achi na. They are not the same. Do not compare yourself to other. Man mapahilo, tako makanya. This is not the same. That is given. Hindi tayo pareho. In fact, I believe you are even better in some ways. Accept, anak, hindi tayo pareho. Ikatlo, life is unfair. Patas simbiye. Mami, Papa, life is unfair, it's unfair. Oh, anak, unfair nga. Tignan mo naman, oh. Ikaw, kumakain 3 times a day, sila, hindi man, oh. Ba't ka umiyak na unfair yung buhay? Kasi nag-aaral ka. Yung mga batang yun, oh, hindi man nag-aaral. You can see also, even it is unfair, in one way or another, there are a lot of advantages in your life. But when you only see being unfair, you are always on the unfair side, I think you will miss a lot. And then number 4, people will dislike you no matter what. May mga taong hindi ka gusto kahit anong gawin mo. Kahit sumayo ka pa sa harap nila, kahit pakainin mo sila, kahit bigyan mo sila ng pera, hindi ka nila gusto. Period. Accept that. You don't have to please everybody. I myself, sometimes I'm guilty of becoming a pleaser. Para wala lang masabi, para hindi gagalit. Pero there will be a time you have to accept. People will dislike you. Whatever you do. Sabi nga, dami you do, dami you don't. Sabi nga nung matandang pare, si Father Resurrection Diwa, sabi niya sa amin, seminarista kami, Paris Priest sa isang parokya. Biro mo naman noon, alam niyo po yung unang uso noon, yung binabato yung kumbento o yung simbahan. Parang hindi siya gusto bilang Paris Priest. Binabato siya. Umiyak ako, sabi niya. Nagdarasal ako. Tapos binabato yung kumbento, sabi niya, umiyak ako. Tapos nag-English po siya. If you do, they say. If you do not do, they say also. Baliya po kayong kapapanta. Pati kang gawan, sasabi lang. Mugawan, sasabi lang pa rin, nana. Where will I put? Nana. Nuko magbili, nana. Ba't po kinyak na kanong kinyak, may palawi ako nung kaya salamin, kaya siping ni salamin Mido ko nang kunyang tagkikyak na akong kikyak, kikit kay sarili ko kaya salamin, nana.
Kasura ko pa lang, ano? Tino ko ng kukyak ka na. I mean, yan po yung talagang recollection na kanito. Totoo po ito. If you do, they say. If you do not do, they say. Oh, where will I put? Di ba? Gawan mo yung dapat mong gawan. Kalima po. Kalima. There will always be someone better than you. Tandaan kayo po. Ating parating taong mas mayap kaya ka, mas biyasa kaya ka, mas banal kaya ka, mas masipag kaya ka, mas malago kaya ka, mas masati kaya ka. You don't have to compare. Minsan, meron akong kaibigan, yung anak nila, ang galing-galing. Kahit anong eskwelahan mo ipasok na may competition, pambato ng eskwelahan, parati siyang nananalo. Biro mo, nanalo po siya ng ano. Sa dami ng awards niya, yung minsan, yung pinanalunan niya, dinala sa France, yung kanyang magulang at siya. Kasi yung competition ng sponsor, parang French Embassy. Sa galing ng bata, siya yung nanalo, dinala sa France, ang magulang niya at saka siya. Oh, piyasa. Ano lang yan? Siguro, grade 5, grade 6. Internationally, nananalo. Pero may time, hindi siya nanalo. Umiyak siya the whole day. Hindi siya lumabas ng kwarto. Hindi niya natanggap na hindi siya nanalo sa contest. Dati, sabi ng nanay niya, binibigyan ko siya ng award pag nananalo siya. Binibigyan ko ng incentive para manalo siya. Nung medyo tumanda siya, hindi niya matanggap na hindi siya nananalo. Alam mo, ginawa ng nanay, binibigyan ko siya ng incentive para matanggap lang niya na paminsan-minsan hindi siya nananalo. I-congratulate niya yung nanalo. Tanggapin niya na mas magaling yung kanyang kasama. You have to teach your children to know that they are not always the best. There will always be somebody better than us. And then, number 6 na po. Number 6, pito lang po ito. Failure is part of life. Yung pagkakamali, yung hindi tayo nagtatagumpay, saan pumapalpak, may umpisang kang negosyo, hindi magkiklik, may pinagpapaguran ka pero hindi naging matagumpay. Failure is part of life. And then lastly, isang katotohanan na masakit, kailangan natin tanggapin. Ultimately, we will all face death. Mamamatay tayong lahat. Meron akong nakakwento, banal na banal yung pamilyang yon. Nakikita ko siyang nagsisimba kasama yung tatay niya. Yung tatay niya, byudo. Nagmimisa ko, sisimba sila sa isang lugar. Every time magsisimba ko, nung nagkasakit yung tatay, I anointed the father, pinunta ko sa ospital. Ang ganda pang nag-confess. Very alive yung isip ng matanda. Nag-confess siya, pinakomunyon ka, nagdasal kami. One of the most beautiful experience of anointing for me. Kasi talagang nagpa-participate yung matanda. Pero after a few days, he died. And then napansin ko yung anak niyang kasamang nagsisimba, hindi na nagsisimba. Wala na, hindi na nagpapakita sa simbahan. Hinanap ko, pengutang ke. O tenesisimba ay tatang ng kaya. Father, magtampuya ka no kaya nga pong Ginoo. May tampo sa Diyos. Ba't pinabayaan daw mamatay ang tatay niya? Mabuting tatay, banal na tatay. Bakit pinabayaan niyang namatay? So, hindi matanggap ng anak. Pakisabi naman po sa mga anak ninyo, kung mahal na mahal kayo, anak, darating panahon, mamamatay din ako. Kailangan natin tanggapin, it is really part of life. This is a harsh truth that we have to accept. But if you accept this, you will be tougher, you'll be stronger, and more realistic. Alam niyo po yung burarol, salanggola, kite. May kasabihan sa mga saranggola. Sabi niya, life is like a kite. Punta ka nung
imbieta mo balam ka no, burarulya, saranggola. The stronger the winds of adversity blows against it, the higher its source. Inka nung burarul, potang ilaban may keng angin, lalaban kayo, laluyang mitatas at mamangat. Maybe that is the reality of life. The more it is challenged, if we have the proper disposition, the tougher and the higher we climb. We have to be tough, matibe. This is our good news. This is our invitation. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.